Imagine mo to, invitations printed na, catering booked na, church reserved na, gown at barong ready na. Tapos sa mismong araw ng kasal, hindi nagpakita yung groom. Tanong ko sa'yo, pwede mo ba siyang kasuhan? Sa Pilipinas, walang batas na nagpe-penalize sa pagbasag ng pangako na pakakasalan ka. Breach of promise to marry is not actionable. Hindi mo pwedeng kasuhan ang isang tao dahil lang hindi ka niya tinupad na pakasalan. Pero, at ito ang twist, may mga sitwasyon na sobrang lala ng ginawa niya na pwede ka pa ring mag-claim ng damages. Hindi dahil sa broken promise kundi dahil sa panloloko at pambabastos sa'yo. Article 21 ng Civil Code ang susi dito. It says, any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. So hindi mo kailangan ng specific na batas para kasuhan ang isang tao. Basta ang ginawa niya ay labag sa moral at good customs at nagdulot ito ng damage sa'yo, liable siya. Paano ito nag-a-apply sa broken promise to marry? Simple lang, kung ang lalaki o babae ay deliberately nananloko gamit ang pangakong kasal para lang makuha ang gusto niya tapos tinakasan ka after, that's not just a broken promise. That's fraud and moral wrong and you can sue for damages. Ito ang pinakakilalang case, Wasmer laban sa Velez. Si Beatrice Wasmer at Francisco Velez nag-set na sila ng wedding date, nag-apply na ng marriage license, na-publish na sa newspaper. Invitations, sent na. Catering, venue, gown, everything, bayad na lahat. 2 araw bago ang kasal, nag-telegram si Velez. Sabi niya, i-postpone muna. Kinabukasan, isa pang telegram, cancel na lahat. Hindi na nagpakita, hindi na nag-explain. Ang ruling ng Supreme Court, liable si Velez for damages. Sabi ng court, hindi dahil sa broken promise to marry, kundi dahil ang ginawa niya ay palpably and unjustifiably contrary to good customs. To formally set a wedding, go through all the preparations and publicity only to walk out of it, that is actionable under Article 21. At sa Gashem Baksh versus Court of Appeals, mas grabe. Isang Iranian national ang nangako na pakakasalan ang isang Filipina. Dahil sa pangakong yan, sumuko ang babae ng kanyang virginity. Lumabas later na wala talagang intention si Baksh na mag-asawa, panggagamit lang pala. Ruling, liable for moral damages under Article 21. Dahil ang promise to marry was used as a deceptive device to obtain her consent. So, tandaan, hindi mo pwedeng kasuhan ng isang tao dahil lang hindi niya tinupad ang pangako na pakakasalan ka. Pero kung ginamit niya ang pangakong yan para lokohin ka, gamitin ka at saktan ka in a manner that is contrary to morals and good customs, pwede kang mag-file ng damages under Article 21 ng Civil Code. Ang batas ay nagpuprotekta hindi lang sa mga kontrata, kundi pati sa dignidad at moralidad ng bawat tao. Kung may kilala kang na-experience to ito, o ikaw mismo, i-share mo to, baka makatulong. At kung gusto mong matuto pa ng mga ganito, subscribe na sa For Law's Sake at i-on ang notification bell para hindi ka ma-miss sa mga susunod na episodes. See you next time.